nandito po sa atin. Ibang tumanong, Sa Tagalog po magtatanong ay ako habang sunod sa iyo, hinihintay. host. Sige, Kuya Mang. Okay. Tapusin muna natin tong Titus 2:13. Habang hinihintay natin ang pinagpalang pag-asa, ang dakilang pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Dito po ay makikita natin na iisa lamang, tama ba? Iisa lang ang subject na tinutukoy po, si Jesus Christ. Sa Titus 2:13, ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas ay isang tao lamang, si Jesus Christ po. Hindi So, sa dalawang makatwid, magkaibang persona. excuse me. So, sa makatwid cyber, para sa'yo, magkaiba ang pinakilala ni Apostol Pablo sa 1:4 at sa 2:13. Tama ba? Kasi sa 1:4, meron siyang pinakilalang dalawang subject. Pagdating sa 2:13, isang subject na lang yung pinakilala niya. Tama ba? Para sa'yo. Tama po. Tama po. So ngayon, Sa pagkakaunawa ko. Ngayon, ito tanong ko dyan sa Titus 2:13. Yung salitang at or and sa English, kapag ginamit mo sa English grammatical mathematical rule, sa mathematical rule natin siya isasalin, plus or multiplication. Para mas malinaw, addition or multiplication. Yung salitang and or sa Tagalog at o sa Greek definite article. Yes po. Ano po yung tanong ninyo? Ang tanong ko, kapag ginamit mo yung salitang and at the sa mathematical grammatical rule, multiplication or addition. Diyan po na tinutukoy ay isang tao. So yung Para para sa sa iyo mga yung at. grammar po. So para sa iyo yung at multiplication. Yung salitang at po, God and Savior kasi tinutukoy dyan. So, isang tao lang po. So para sa iyo iisa lang 'yon. Bigyan kitang halimbawa, John 10:30. Ako at ang Amay iisa. Ilang subject 'yon? Ano pong verse? John 10:30. Ako at ang Amay iisa. Ilang subject 'yon? Kung tatapusin niyo po yung buong sentence, isa lamang po. Hindi, ang tanong ko ilang subject 'yon? Ako at ang Ama. Wait lang po. Diyan. Sa Mabuting Balita Biblia, Tagalog. Ako ang Ama at ang Ama ay isa. Ilang subject yan? Dalawang subject po ang tinutukoy Okay, dito. dalawang subject. So, Persona po yun Ang subject ay nangangahulugang persona. So meron kang, yung ginamit dyan yung salitang at, tama ba? Or yung and? Yes po. Tama. Okay. Sa Titus 2:13, ginamit din ba yung salitang and? Kung ita-translate natin sa Tagalog ito. Ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Isang Ilang tao subject lamang. yan? Sigurado ka? Hindi magkaiba, para sa'yo, hindi magkaiba yung dakilang Diyos at tagapagligtas. Hindi magkaiba yan? Habang hinihintay natin ang pinagpalang pag-asa, ang dakilang pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Iisang subject lang po ang tinutukoy. Okay, iisang subject lang. Ang sabi dyan, susundan na kita para matapos na argument. Sabi dyan, nahintayin yaong mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian. Focus tayo dun sa Ano pong kaluwalhatian. verse? Titus Verse po 2:13 na? pa rin. 2:13 pa rin. Sige po. Di ba sabi dyan, nahintayin yaong mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian. Ngayon, ito tanong ko.
Sa pagbalik ng ating Panginoong Kristo, ilan kaluwalhatian ang makikita sa Kanya? According to Titus 2:13 po. Hindi, according to the Bible. Magandang tanong po yan. Sagot lamang po. Verse by Titus 2:13. Kasi dyan, ang sabi dyan, di ba, nahintayin yaong mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian o glory. Sa English, Dalawa kung di ako nagkakamali. So, dalawa. Dalawa po diba? sa aking pagkakaunawa. Tama, Wala pang yun. nabanggit po. Dakilang Dalawang. Diyos sa tagapagligtas na si Hesus Kristo. So, sa pagbalik ng ating Panginoong Kristo, ilang kaluwalhatian ang ipapakita niya? Iba-iba po kasi ang opinion dito ng mga pastors, ministers at mga theologians. Ngayon po sa aking pagkakaunawa, kasi re-resolvahin natin bilang dyan. tagapagligtas. Kasi Kuya Cyber, ang re-resolvahin natin dyan, yung termino kaluwalhatian, yung salitang kaluwalhatian. Kasi yun yung pinaka-main ng subject dyan. Kasi sa pagparito nga ng ating Panginoong Kristo, mayroon siyang ipapakitang kaluwalhatian ayon dyan sa Titus 2:13. 'Di ba? Kasi ang sabi diyan, na hintayin yaong mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian. Sa makatwid dyan sa Titus 2:13, magpapakita siya ng kaluwalhatian. So, ang tanong natin, sa pagparito niya dito, ilang kaluwalhatian ang ipapakita niya? Kung buong Bible po ang pagbabasehan, napansin ko po sa Mateo 16:27, yung verse na sapagkat ang anak ng tao ay darating sa kaluwalhatian ng kanyang ama kasama ang kanyang mga anghel. Ngayon po makikita natin dyan na dalawa po. Tama ba? Amen. Tama. Yan ang exactly na sagot. Tama po. So ngayon, balikan natin yung Titus 2:13. Tama yung sagot mo, dalawang kaluwalhatian. So ngayon, sa Titus 2:13, paparito si Kristo taglay-taglay yung kaluwalhatian ng Ama at sa kanyang sarili. Ngayon, ilan ang subject ngayon dyan? Sa Titus 2:13. Yung persona po tinutukoy nyo bilang subject? Persona. Ilang subject ngayon yan? Basahin ko nga po ulit. Habang hinihintay natin ang pagpapalang pag-asa at ang dakilang pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo. Iisa lamang po ang persona. Isa lang po. Si Hesus Kristo. Persona po yung tinutukoy Yung dakilang Diyos dyan, kanino referring yan? Sa Ama o kay Kristo? Ano po ulit yung tanong? Yung dakilang Diyos dyan, kanino referring yan? Sa Ama o kay Kristo? Titus 2:13. Titus, okay. Ang tumutukoy po dito, tinutukoy sa Titus 2:13 na dakilang Diyos ay tumutukoy po kay Hesus Kristo. Tama ba? Tama po. Habang hinihintay natin. So, dyan, yung dakilang Diyos dyan, si Kristo rin. Tama ba? Yes po. So, sa pagparito ni Kristo, ang taglay niyang kaluwalhatian, sa Kanya lang.